Ano ba to? Plastic? Di ba dito kasi Pukpuklo, tawag dito sa amin. Nakakain na yan. Ayun, nakikita ko sa palengke. Opo. Ayun, kung nakikita po nyo, mas maganda din yung beach doon. Pero ito na yung umpisa na maganda. Wow, ayan, isang magandang buhay mga farmer. Nandito po tayo ngayon sa Saud, Pagudpud at sama-sama nating tuklasin kung maganda ba talaga yung beach nila, white sand, lalo na po yung mga first time na pupunta po dito sa Pagudpud. So magkaroon po kayo ng idea, di ba, kung ano yung beach, ano bang beach ang hanap ninyo, at ano bang makikita. So hindi ko naman po madidiscuss lahat ng mga resort kasi iba-iba, may yayamanin, syempre mayroong pangmasa, mayroon ding pang medyo. Ayan mga so nandito tayo sa, sabi natin, pang medyo mga farmer. So ayan, nandito po kami sa Pitts, ano ba to? Pitts Cottages. Okay. At ayan, saglit lang tayo magkwentuhan. Kahapon pa po kami naandito, nag-swimming na ako kahapon. Meron ako nabiling isda. So mamaya ikukwento ko po sa inyo. Ayan, meron tayong nabiling isda. Ayan, naka-yellow pa. Tatlong malalaking bisugo yan. Pero nakabili din ako ng pangkilaw kanina. Nagkilaw na ako, hindi ko na lang na video. Napakasarap, mga blue marlin, fresh na fresh. So ayun. Tapos itong naandito mga farm, ito ang na-stayan namin. Ito common CR, yan ang comfort room nila, common, pero maganda at malinis mga farm. Yan, common po ito. Tapos meron silang common na kung gusto niyo mag-ihaw, marami pong nag-aalok dito ng isda. Magtanong lang kayo sa caretaker, may mga contact po sila. Kasi yung palengke dito, sabihin mo ng kung kailangan, kung gusto niyo po ng mas sariwang isda at mas marami, wag po kayong pupunta na sa yung market nila. So, magtanong na lang po kayo sa tricycle driver, dadalhin kayo sa mas marami pong mabibilhan na ng isda. So ayan, ito na po yung beach front ng Pitts Cottages. Ayan, maganda po yung buhangin, puti, medyo maraming seaweeds, kita nyo naman po. Isa sa mga senyales na madamo yung dagat. So malapit na ang sunset. Ayan. Ano lang po dito mga farmer, isa po sa ako kasi kita nyo yung biglang baba ng tubig, ano. Actually low tide to ngayon kasi hanggang dyan po kanina. Tinitingnan ko kaagad, kaya ang isa sa mga paborito ko ding beach is yung sa may kasiguran, kasapsapan, kasi unang-una mas safe po sa mga bata kasi ito talaga medyo mabilis pong lumalim. Tapos ayan, medyo may mga damo na po yan at may mga bato-bato, pero overall kung pang swimming at pang babad-babad lang, okay naman po siya. So maganda. Yun nga lang, ayan, pagaya po niya, higop yung medyo may malalim. Hindi ko lang po alam banda doon sa isa mahaba po kasi yan ayan baka doon mas safer po yung mga bata doon, pero dito sabi ko nga, naalala ko doon, kayo magsuswimming na walang kasama bata kasi medyo delikado. Nakakaalam nyo na pag nangyari na, andyan na yan, hindi na natin maibabalik. Pero kung ganito banding po kayo, tamang-tama, ayan yung sunset kaharap ninyo, masayang. Tingnan nyo, diba? Ayan. So ayan, may mga nakatent lang mga farmer. May naglakad ba papunta doon? Wala yata. Okay. Lakad tayo papunta doon. Kahit mga 15 minutes walk lang. Dito tayo kasi doon mahirap po maglakad, bumabaon ka
yung buhangin, mabaon po yung ang hirap maglakad, parang may ano, may masakit sa calf, parang hirap po maglakad. So ayan ay mga damo. Nagdala nga ako ng fishing rod kaya lang wala din namang mahuli. Pa sunset na tayo. Tingnan natin daw, walk lang tayo. Okay. Yan. Taas mo yung kamay mo. Iunat mo kayo yung kamay mo. So sa tingin ko maraming damo talaga, kasi tingnan nyo, hindi na natin kailangang languyin yan at suriin pa dahil kitang kita nyo naman na po ang daming buhangin. Banda doon wala na siguro. So itong part, pag tinignan nyo pala sa satellite map, itong part lang yung medyo maraming damo, pero yung banda doon ay white na po talaga. So yun yung part na mas maganda talaga. Kaya lang mas syempre mas mahal at mas sikat na po yung mga hotels na naandoon. Diba? Dami rin turista. So dito sa umaga daw, nilalakaran namin, kung gusto nyo pong mag-abang ng mga bangkero, mga nanghuhuli po ng isda, meron dito. Ayun no, kita nyo mga bangka na yan. Karamihan po dyan is fishermen. So mga fishermen dyan nagdadaong po ng mga 6 to 8 AM daw. Ano yung kinukuha nila? Nakakain ba yan? Ito. Ano ba ito? Plastic? Pukpuklo, tawag dito sa amin. Nakakain na yan. Yung nakikita ko sa palengke. Okay. Dati nga, takanugan. Pukpuklo. Pokpoklo. Ayan. So ayan, actually galing na po kami dito ilang years ago. Maganda po ang pagudpod. Yun nga lang, talagang mapapagod din kayo. Driver, sakit sa puwet. Pagka kayo po ay nasa biyahe, lalo na kung medyo siksikan, handa nyo na sarili ninyo. Ayan o, yung higop po na yan ng mga bata, medyo nakakatakot. Ito tayo, medyo pag ganun nga ang yun. Okay. Oh, grabe. Ang kinaganda lang dito ay marami pong pasyalan dito sa Ilocos Norte. Meron na andyan po yung mga windmills, andyan yung Patapat Bridge, ano pa ba, tapos pababa na kayo, Vegan, Baluarte. So maraming side trip. Kaya nyo pong hindi lang beach ang habol ninyo. May beach na kayo, meron pa kayong mga side trip na mapupuntahan. So tinitingnan ko yung lalim. So mukhang hindi naman po ganun kaano dito. So ito na yung part na walang damo. Yan. Na sunset sa Boracay, yan po yung inaabangan. Ako, daming tao sa Boracay. So dito hindi ganong crowded kasi malayo po talaga. Malayo. From Pampanga nasa mga 7 hours pag dire-diretso. May stopover kayo. At kung umaga nyo po gagawin ay sa La Union pa lang mapipisa na yung sisiw.
sa layo. Ang haba ng La Union, grabe. At yung Ilocos Sur pa, napakahaba din. Ito po yung mga bangkero. See those nets, mga farmer? Ayan, napakarami po nga. Yan yung mga, dito pala kayo mag-aabang. Ayan o, mga mangingisda. So hindi nyo na kailangan pumunta ng palengke. Tapos sa labas naman may mga mabibili po dyan ng pangrikado. Huwag po kayong mag-alala. Mga gulay-gulay na andyan naman, meron naman sa labas. Marami pa kayong mabibilhan. Maraming homestay dito. Hanap-hanap na lang po kayo sa Facebook. Ayun. So ito na pala yung famous Pagudpod Saud. Yan. Meron din Blue Lagoon. Pero yun nga, may kalsada po doon na Bago Beach. Makikita niyo po sa Google Map. Mas malayo pa. Lalagpasan pa to. So ito na po yung Saud, Pagudpod. Ayun o. Yan, nako. Sa kabila, nandun yung mga hotels na mas malalaki. Ayun, kung nakikita po nyo, mas maganda din yung beach doon. Pero ito na yung umpisa na maganda. Basta yung part na wala na pong damo, hanggang ganun na yun. Pag tininan nyo po sa satellite, kikita nyo naman eh. So ayan. Yung buhangin dito hindi ganun kapino, white sand. Pero syempre ang hirap kasi i-compare sa Boracay, ano? Kasi ang Boracay iba eh, para siyang ano eh, parang iba po pag napuntahan ninyo yung sand po doon, iba. Parang sobrang pino talaga. Ito ay ayan, mga ganyan. Ito yun. Buhangin niya, medyo mas malalaki. Pero wala naman ako nakikitang problema. Kino-compare lang natin. Ang pangit lang sa Boracay, pag na-timingan po ninyo yung maraming algae, kulay green yung tubig. At yun dyan, may time po na di ko lang po alam kung anong time yung maraming lumot. Napakaraming lumot. Minsan green na po yung ano. So isa din yun sa nagpapa ganda ng buhangin nila. Depende sa inyo kung mas gusto nyo yung ano, nature, diba? Grabe, tataas ng nyug to. Tataas ng nyug grabe. Pero isipin niya, nakakasurvive siya sa malalakas na bagyo. Alam niyo kung bakit? The design of the leaves. Yung design po ng dahon niya, parang lumulusot lang yung hangin, diba? So ganun po yan. Ayan ay sunset, ang ganda. Pabalik na tayo. Ganda ng sunset, grabe. Oh, excuse me. Ayan, ganda. Maliit po tingnan sa camera pero ang ganda. May mga banana boat din pala rito. Banda doon, mas marami. Pwede kang mag-rent ng speedboat din. Doon mas masasabi natin na mas modern ang dating. Mas sosyal, kumbaga. Dito na tayo sa part na marami. Hindi ako nakalakad doon. Doon puro mas mabato na daw po doon, sabi nung natanungan namin.
Layo-layo rin pala linakad ko. Hindi ko alam kung natanggal ba ito ng kusa o may nagtanggal. Kasi kahapon, mga bata ako nakikita, inubunot nila. So yung kinakain nila, ito mga ka-farmer, ayan, ito yung binibenta sa palengke. Ayan. Ito food to, kita nyo yan, ayan yung nakakain. Ayan, ito yung sinasabi ko, lumulubog, ang hirap po maglakad. Dito ka, medyo siksik yung dahil may tubig, pero ganoon din, medyo nag-i-slide din tayo. Ay, hirap maglakad andun pa sila Saan ba sila? Dito na pala. Nawala bigla. Mukhang lumipat sila doon. Ayan. Lumipat sila doon. Ayun sila. Lokong mga yun Ako naman ay magkakaliskis pa ng isda. Magluluto ako ng prito. O baka titimplahin ko na lang. Sila naman magpiprito. Ayan. So ayan po ang ating short video afternoon walk at Saud Beach, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayun po yung mga windmills. Ayan, dami yan. Grabe. So ayun pa. Dami yan. Okay. Ayun na nga sila, naririnig ko yung boses nila. So yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Until next adventure. At magandang buhay.